Magandang gabi po sa inyong lahat, mga viewers dito rin po sa church, kay Sally, si Nanay, at sa bawat sumusubaybay ng gawain ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagsama po sa aming pag-aaral. At sa gabing ito ay last part po ng chapter 27, yung second part. So, welcome po muna sa Jesus Said Ministry Church. At ngayon po ay 266 midweek service. Every Sunday, ito po, sa Sunday po, magbubukas po tayo ng bagong aklat. Gospel po tayo, Luke chapter 1, verse 1. So, nagtagal po tayo sa Revelation, yung second coming ng Panginoon ay inahayag niya sa atin. So, ngayon naman, yung karamihan doon hindi pa nagagawa o hindi pa nangyayari. This coming Sunday, pag-usapan natin yung talagang naganap na, nangyari na, mas marami po tayong matututunan sa mga example ni Jesus, example ni John, example ng mga character sa Book of Luke, Gospel of Luke. So, sabayan nyo rin po kami sa Sunday, beginning chapter 1, verse 1. Ngayon po ay chapter 27, verse 11 to 26, 12 curses pronounced by Moses. So, actually, ang chapter 27 hanggang 30, covenant renewal po ito. Marami pong mga sasabihin. Muli si Moses, bago matapos po yung Book of Deuteronomy. So, pagpapaalam na po yung ibang part ng Deuteronomy. Kaya, so, beginning chapter, I think, 31, puro farewell na po ito. Yung transition from Moses to Joshua. So, at si Moses ay kukunin na ng Panginoon. Okay, so, kung maalala po ninyo, last week teaching po natin, yung verse 1 hanggang 10 ay sabi ni Moses, pagtawid ninyo, maglagay kayo ng bato. Batong malaki at pintura, lagyan nyo ng plaster at isulat ang mga kautusan. I think hindi lang po isa to eh. Tapos, maglagay ng altar, bato rin po, pero hugis ng bato ay hindi mababago. Hindi gagamitan ng metal o sharp metal to shape the images, kundi natural na itsura ng bato. Kung ano yung bato na malalaki na nakukuha, buhay na bato kung tawagin yun, mataas man sa tao yon, natural. Walang bubutasin, walang gagamitan ng metal na para hubugin. So, natural po. Ngayon po, mga kapatid, ay 12 courses. Dito, ang mga Israelita ay iipunin ni Moses. Si Moses tsaka mga Levites ay sila ay mag-a-announce ng 12 na pagsumpa, sumpain yung mga negative commandments, uulitin dito, i-announce, and then may karagdagan pa ho, alilig, may karagdagan pa, hindi lang mga dati na. So dito mga kapatid, importante po ito. And then the 12 tribes ni Israel ay mangangako sila sa pagsagot ng Amen. Okay, sige po, let's start. I-pray na ako. Di pa, no? Sige po, let's pray. Diyos Ama, salamat po. Patnubayan niyo po ang aming pag-aaral na ito. Puspusin po ninyo ako ng Espiritu. Banal na Espiritu na siyang aming guro, siyang aming master, siyang aming rabbi, upang siyang magsabi ng mga aral na ito. Salamat po, Ama, at maghari ang iyong karunungan dito at lalo na sa mga viewers, malayo man sila o malapit, makarating po ng maayos ang mga mensaheng ito. Maraming salamat, Ama. Tinatas ko po ito sa ngalan ni Jesus. Amen. So dito, verse 11,
Inatasan ni Moses, ang bayan ng araw na iyon na sinasabi, pagtawid ninyo sa Jordan, ang mga ito'y tatayo sa ibabaw ng bundok ng Gerizim upang basbasan ang bayan. So si Simeon, ang kanyang mga anak, lahi ni Levi, lahi ni Judah, lahi ni Isakar, lahi ni Jose at ni Benjamin. So tatayo daw sila sa bundok ng Gerizim. At verse 13, at ang mga ito'y tatayo sa ibabaw ng bundok ng Ebal upang sumumpa. So, sino pa ang mga tribes ni Israel? Si Reuben, si Gad, si Aser, Zebulon, Dan at Naphtali. So, 12 tribes ni Israel. Yung mga anak nila to. Mga anak-anak na po nila, mga descendants na po nila to. And then, sila ay, sabi dito, babasbasan ng Panginoon. Anong klaseng basbas? Verse 14. Ang mga Levita ay sasagot at magsasalita sa malakas na tinig sa lahat ng mga lalaki sa Israel. So, ang pinaka-spokesperson ay mga Levites. Sila po ang mga kumikilos sa tabernakulo. Ang Levites po ay doon po manggagaling ang high priest, ang mga pari, ang mga workers ng templo, sooner or later magiging templo. Sila po yung mga nagdadala ng mga banal na gamit like Ark of the Covenant, mga tent. During those times, lumilipat-lipat po sila. Dala nila yung mga tent ng meeting, kinukulaps nila, tapos ina-assemble. So may kanya-kanya. Tatlo po yung anak ni Levi. So may mga anak-anak pa siya. So may kanya-kanyang toka sa pagdadala ng mga gamit ng tabernakulo. So sila rin yung nag-a-announce. Kaya dito sinasabi ang mga Levita ay sasagot at magsasalita sa malakas at tinig sa lahat ng mga lalaki sa Israel. So sila yung mag-speak. Anong sasabihin? Verse 15. So dito na po magsisimula yung 12 na curses sa yung sumpa. Verse 15. Sumpain ang taong gumagawa ng larawang inukit o inanyuan. Isang karumal-dumal sa Panginoon na gawa ng mga kamay na manggagawa at lihim na inilagay sa isang dako at ang buong bayan ay sasagot at magsasabing Amen. So every pagsumpa, verse 15 hanggang verse 26, sa dulo, sasagot po ang mga Israelita. Ibig sabihin, sasang-ayon sila. Amen, sagot nila. Okay. So ano yung susumpain? Sumpain ang gumagawa ng larawan. Mga kapatid, yung inukit, inanyuan, yung images, yung idols, yung literal na salita na Tagalog, Diyos-Diyosan, yung rebulto. Una-una, ito po ay kasama sa 10 utos. Ikatlo po ito. Actually, pangalawa. Pangalawa po ito na isa lang ang una, sambay mo ang Diyos, walang Diyos na liban sa Kanya. Pangalawa, huwag kang gagawa ng mga images, inukit na larawan. So may mga details po yon. Ikalawang utos po ito sa 10 utos. Tapos ang sinasabi ay, ito ay karumal-dumal sa Panginoon, gawa ng mga kamay na manggagawa at lihim na inilagay sa isang dako. Ibig sabihin, ginagawa, lihim na inilalagay sa lugar ng sikreto. Kasi nga bawal. Bakit po? Una, doon sa 10 utos, bawal po yung taong sumasamba. Dito naman, sinusumpa yung mga taong gumagawa ng rebulto. Kasi po makaka-tisod po sila, makaka-stumble po sila, makakaagaw po sila ng pananampalatayang dapat ay nauupo lang sa Diyos, na sambay ng Diyos na walang rebulto. Nagpagawa na nga ang Panginoon ng altar yung hugis ng bato. Yung bato na kung ano yung makitang bato, magkakaroon siya ng magiging altar siya at doon gagawin yung peace offering.
So, nakaka-stumble po ito sa mananampalataya sa Diyos. Naaagaw niya yung atensyon na dapat ay walang inukit na larawan. Yung pananampalataya nila ay ma-stumble po ang mga mananampalataya. Sa New Testament, misa sinabi po ito ng Panginoong Yesus. Matthew 18, verse 6 to 7. Ngunit sino man maglagay ng batong katitisuran sa isa sa maliliit na ito, na sumasampalataya sa akin, kasi makakatisod po itong mga rebulto, mga larawang inanyuan, ay mas mabuti pa sa kanya na bitinan ang kanyang liig ng isang malaking batong gilingan at siya'y malunod sa kalaliman ng dagat. Verse 7, kahabag-habag ang sanlibutan dahil sa mga batong katitisuran, ang mga pangyayaring magbubunga ng pagkatisod ay tiyak na darating. Ngunit kahabag-habag ang taong pagmumula ng batong katitisuran. Pagpasok po ng mga Israelita sa Kanaan, ang dami pong rebulto doon. May 31 kings na sasakupin at papatayin si Joshua. So may mga different idols, karamihan doon. So kaya nga pinagbabawal, huwag silang gumaya, huwag silang tumulad, kasi makakatisod ito sa mananampalataya sa Diyos. At one time sinabi ni Apostol Pablo, dumalaw si Apostol Pablo, umiwas po siya sa gulo, dumaan siya sa Athens bago pumunta ng Corinto. Nakita niya ang Athens ay napakaraming altar. So, sinabi ni nagpaliwanag si Pablo, Gawa chapter 17 verse 24 to 27. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya na Panginoon ng langit at ng lupa ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao. So, nagpaliwanag siya kasi pinakikinggan siya para magsalita siya kung ano yung Diyos na isinishare niya. Ni hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na para bang mayroon siyang kailangan. Wala talaga. Hindi kailangan gumawa ang tao para dagdagan yung pananampalataya ng tao sa Diyos sa pamamagitan ng inukit na larawan. Hindi na kailangan ng kamay ng tao gumawa pa ng ikadadagdag para sa Diyos. Yamang siya ay nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng bagay na ito. Kaya mga kapatid, nagpahaliwanag si Pablo dahil po ang dami pong mga Diyos-Diyosan doon sa Athens. At sa Diyos man at kay Jesus, dapat ang tunay na sumasamba, ganito ang pamamaraan ng pagsamba na gusto ni Jesus. Aklat ng 1, chapter 4, verse 23 to 24. Subalit dumating ang oras at ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. So walang rebulto. Ang Diyos ay Espiritu. At ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. Hindi sinabi sumamba sa rebulto, hindi sinabi sumamba sa idols, sa inukit na larawan, kundi sumamba sa Espiritu at katotohanan. So, hindi nakikita yung Espiritu. At ang katotohanan, nadidinig yan sa bibig ng Diyos. Sumasamba sa mga sharing ng gospel. Balik tayo. Verse 16. Ito yung ikalawang pagsumpa. Verse 16. Sumpain ang sumisira ng puri ng kanyang ama o ng kanyang ina. At ang buong bayan ay magsasabi, Amen. Mga kapatid, napakahalaga sa Diyos yung mga magulang. Sumpain ang sumisira ng puri ng kanyang ama at ng kanyang ina. Mahalin ninyo ang mga magulang ninyo, mga kapatid. Kasi sabi ko kay nanay, umupo ka na makinig ka. O, andito naman siya. Nakikinig naman siya sa loob, kaya lang iba na yung nandito siya. Kasi para sa mga karangalan to ng mga magulang, na dapat ang mga anak ay hindi sumisira ng puri ng kanyang ama at ng kanyang ina. Ano ba ibig sabihin nito?
Paano ba sila, ito pa yung pag-disrespect, mga kapatid. Meron po, napakarami pong utos sa tungkol sa mga magulang kapag dinisrespect. Sabi sa Exodus 21 verse 15, utos po ito na may kalakip na parusang kamatayan. Sabi, ang manakit sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papatayin. Minsan may nababalitaan tayo sa TV, di ba? Minsan sinasaktan ng anak yung magulang, yung ama, yung ina, sinasaktan. Kaya unang naiisip ng mga tao, siguro nagda-drugs yung anak, lulong sa bisyo. Kasi po hindi normal nasaktan yung ina at ama. Manakit, maaring physical po ibig sabihin yan. Ano pa ho? Kamatayan po parusa. Ano pa? Exodus 21 verse 17. Ang magmura, ako meron po niyan, sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papatayin. Ganon ka-protective sa Diyos ang mga magulang. Dahil lagi ko binabanggit, mismo ang Diyos kasi ang ama ay magulang din, ang ama. So inilalarawan ng ama ang kanyang sarili para sa kanyang mga Israelitang anak na bilang magulang din na dapat magrespeto. Ang pagrespeto sa magulang ay parang nagre-respeto na rin sa Diyos. Huwag sumpain, huwag murahin, huwag saktan. Siyempre, mga kapatid, masigit ang pagsamba sa Diyos. Kaya lang, ang mga magulang ay ikalawa o ikatlong posisyon na dapat nire-respeto bukod sa Diyos. Iginagalang. So, ang parusa ay kamatayan. Verse 17, sumpain ang mag-alis ng muhon ng kanyang kapwa at ang buong bayan ay magsabi ng Amen. Nabanggit na po ito sa mga pag-aaral po natin. Sa Deuteronomy 19:14, unang nabanggit ito na huwag mag-uusog ng muhon. Ang muhon po ay lot marker, palatandaan ng boundaries, bawal po. Mga kapatid, sinasabi po ito ni Moses para pagdating nila sa Kanaan, i-distribute na po, susukatin na po yung mga lugar, may boundaries na po yun, may mga muhon na po yun para sa mga tribes ni Israel. Makikita sa mapa yung tribes niya, may mga muhon po yun na nakalagay para walang lumagpas. Yun ang boundaries, yun ang marker para walang lamangan. Hindi pare-parehong sizes, mga kapatid. Ang sabi sa utos, kung sino yung malaking lahi, malaki yung area na makukuha. Actually, si Benjamin, maliit lang. Katabi siya ni Judah. Okay? So, verse 17. 17. By the way, no, mga kapatid, no, yung salitang sumpain, nakailan na ba tayo? Ikatlong, verse 17, ikatlong pagsumpa na po ito. By the way, ang sumpa ay galit ito ng Diyos. Sumpain is curse in English. The word curse can be expressed by several times in Hebrew. In Hebrew word, curse is arar. Arar. A curse represents a divine pronouncement of evil or misfortune upon someone or something, often as a consequence of disobedience or sin. Kapag sumusuway, sinusumpa ng Diyos in Old Testament. So verse 18, ika-apat na pagsumpa. Verse 18, sumpain ang magliligaw ng bulag sa daan at ang buong bayan ay magsasabi, Amen. So lahat po ng mga binanggit natin, beginning verse 15, magsasabi ang bayan ng Amen. Sumpain ang magliligaw ng bulag sa daan at ang buong bayan ay magsasabi, Amen. So mga kapatid, binanggit din po ito sa Leviticus 19 verse 14, batas na rin po ito. Pero sa New Testament, may mga figurative na turo tungkol sa mga
pag-aalalay sa mga bulag. Very similar po ito, yung parables ni Jesus, na ang kahulugan ng bulag ay yung mga hindi nakakakilala sa Diyos. Tapos, aakay pa sila ng kapwa bulag. Saan sila mapupunta? Sabi sa Matthew 15, verse 14, hayaan niyo sila. Actually, mga Pharisees po ito. Sila yung mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay ubakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa ukay. Ang mga Pariseo po, majority nire-reject si Jesus. Hindi naman lahat. They don't know who Jesus is. Wala silang idea. Nire-reject. Ayaw nilang pakinggan. Kahit na nagpapakita si Jesus ng mga miracle, ayaw nilang paniwalaan yung mga prophets na nagsasabi ng this is the Messiah. Ayaw nilang paniwalaan yun. Kaya ang mga bulag na hindi nakakakilala kay Kristo, aakayin pa rin nila yung mga kapwa nila Israelita na hindi rin nakakakilala kay Kristo. Kaya bulag sila, pareho, sila'y mahuhulog sa bangin o sa hukay. So, wag. Literal man o figurative pagdating sa mga pangangaral. Verse 19, ikalimang pagsumpa. Sumpain ang bumabaluktot ng katarungan para sa dayuhan, sa ulila, at sa babaeng balo. At ang buong bayan ay magsasabi, Amen. Sa Matthew 23, minsan may binanggit na ang mga Pharisees, kinokorek ni Jesus na ang mga Pharisees ay nilalamangan yung mga byuda. Yan. So, andun yung mga pagbaluktot ng katarungan para sa mga dayuhan. Hindi ko magdayuhan, ay lalamangan mo na, aabusuhin mo na yung karapatang pantao, o kaya sa ulila, babaeng balo. So, ito yung mga less fortunate na mga tao na walang kakayahan, mahihirap. Tapos kung sila po ay aapihin, sila ay pagmamaltratuhan, binabaluktot ang katarungan sa kanila, mga kapatid, ito po ay pagsumpa ng Diyos. Galit po ang Diyos sa ganito. Karamihan po ng mga sumusumpaan, karamihan po ng mga bumabaluktot ng mga katarungan, yung mga nakakaalam ng justice, nakakaalam ng batas. Sa New Testament, sinitan ni Jesus ang dami pong beses pinanggit. Isa-isa po yung mga Pharisees kung paano sila kumikilos against sa principle ni Jesus. Very opposite. Sinitan niya po, mga kapatid. Woe to you, Pharisees, scribes, kaawa-awa, kahabag-habag kayo. Actually, buti nga sa New Testament, kung hindi na sila nakakadinig ng sumpa ni Jesus, wala po. Maliban doon sa puno ng igos na sinumpa. But sa mga taong mga gumagawa ng mga masasama, woe to you, sabihin, kahabag-habag kayo. Verse 20, ika-anim na pagsumpa. Sumpain ang sumisiping sa asawa ng kanyang ama, sapagkat kanyang inililitaw ang balabal ng kanyang ama. At ang buong bayan ay magsasabi, Amen. So ito po ay karumal-dumal na, ito po ay ibig sabihin, hindi naman po ito yung biological mother. I believe dito, ito yung mga stepmother na may relasyon sa kanyang stepson. Sa New Testament, may binanggit po si Pablo, 1 Corinthians 5:1-2. Basahin ko lang po, hindi ko may flash po. May kaso ng ganito sa Corinthian Church. 1 Corinthians 5:1-2. Sabi ni Pablo, sa katunayan ay nababalita na may pakikiapid sa inyo at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga pagano. Imagine niyo po, parang pinuri na pa ni Jesus yung pagano. Walang ganyan sa pagano. Ibig sabihin, marunong kumilala.
Ano yung klaseng problema? Sapagkat ang isang lalaki ay nakikipisan sa asawa ng kanyang ama, stepmother. At kayo ay nagmamalaki pa, hindi ba't dapat kayong malumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa nito? So dapat pag nakakakita sila ng mga ganong klaseng gumagawa ng karumihan, malumbay, malungkot ang church. Nag-grieve ang spirito, nararamdaman nila yung hindi ubra, hindi pwedeng ganon. So, bawal po yun mga kapatid. Sa Diyos. Ikapito, verse 21. Sumpain ang sumisiping sa alimang hayop at ang buong bayan ay magsasabi, Amen. So, sumasang-ayon sila. Amen, Amen, Amen. Mga kapatid, hindi ko pa alam kung may gumagawa nito. Pero nababalitaan ko lang, na didinig ko lang, na may gumagawa nito. Yung mga lalaki naman. Ano ko lalaki? Sumisiping sa hayop. Hindi ko pa naman nakita. Wala naman nagpapakita na. Pero, nababalitaan ko meron. Mga kapatid, ano po ito? Arumal-dumal sa Diyos po ito. Sumpain. Ikawalo, verse 22. Sumpain ang sumisiping sa kanyang kapatid na babae sa anak ng kanyang ama o sa anak na babae ng kanyang ina. At ang buong bayan ay magsasabi, Amen. Sumpain, ibig sabihin, stepdaughter and stepmother, stepdaughter, stepson, maaring ganon. Sila yung nagkakaroon ng nagkakagustuhan. Sumpain po mga kapatid. Masama po rin iyon. Hindi dahil sa, okay naman, hindi naman sila magkadugo. Pero hindi po ubra sa Diyos, labag po sa Diyos. Once na nagsama po, halimbawa, no, kasi nangyayari po yon. Although lahat po ito ay pinagbabawal ng Panginoon kasi nga bawal nga sa Panginoon yung maghiwalay. So pero nakikita ni Lord, no, pag mayroong ganitong case, tapos mayroong ganon na nagkakaroon ng relasyon yung stepson ng nanay at stepdaughter ng ama, ganon, bawal po yun. Ewan ko lang, wala pa ako nababalitaan na kung merong ganon sa panahon natin. Baka meron, siguro, hindi lang lantad, lihim, kasi nga, nakakahiya po yun, kaya nagiging lihim. Verse 23, ikasyam na sumpa. Sumpain ang sumisiping sa kanyang biyanang babae. Yan, ako po, nanay mo na to eh. At ang buong bayan ay magsasabi, Amen. Ikalawang nanay mo na to eh. Ikalawang magulang. Ito po yung mga karumihan po ito. Parang fornication yata ito sa New King James. Verse 24. Sumpain ang pumapatay ng lihim. Ikasampu na po ito. Sumpain ang pumapatay ng lihim sa kanyang kapwa. At ang buong bayan ay magsasabi, Amen. Bakit binabanggit ang lihim? Ang lihim na pagpatay, mga kapatid, ito po yung tinatawag na murder, sikreto, salvaging, extrajudicial killing, yung mga kilala nating mga EJK kung tawagin. Because illegal po ito, against human rights, ang pagpatay ng lihim. Ngayon, ang tanong Pastor, kung lantad po ba ay pwede? Kung lihim, bawal. Pag lantad, pwede po ba? Hindi ho ganon. Ang ibig sabihin ng lantad na pagpatay ay yung kapag mayroong due process. Halimbawa, kung maalala po ninyo, dun sa Deuteronomy 21 yata yun, na may anak na matigas ang ulo.
pasaway, verse 18 to 20. Halimbawa lang po ito, no? Kung isang tao ay may anak na matigas ang ulo at mapaghimagsik at ayaw makinig sa tingin na kanyang ama o sa tingin na kanyang ina, dinaanan din natin ito mga kapatid. At bagaman kanilang parusahan siya ay ayaw makinig sa kanila, hahawakan siya ng kanyang ama at ina at dadalhin sa matatanda sa kanyang bayan. Sa pintuang bayan. Ibig sabihin, may proseso, may due process. Sa lugar na kanyang tinatahanan. Verse 20. Kanilang sasabihin sa matatanda sa kanyang bayan, itong aming anak ay matigas ang ulo at mapaghimagsik at ayaw niyang pakinggan ang aming tinig at siya matakaw at maglalasing. Verse 21, ito pong hatol. Kung gayon, ang lahat ng mga lalaki sa kanyang bayan ay babatuhin siya ng mga bato upang siya'y mamatay. Gayon mo alisin ang kanyang kasamaan sa gitna mo. Ito'y maririnig ng buong Israel at sila'y matatakot. Ibig sabihin, i-expose. Pag may parusa ng kamatayan, hindi ito lihim, ipinapakita upang ang mga tao po ay matakot. Ang mga anak ay matakot, sumuway, maging matigas ang ulo sa mga magulang. Sabi nga dito, no? Ito'y maririnig ng buong Israel. Ipaparinig po, tapos ganun mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo, expose po siya. Kung gayon, ang lahat ng mga lalaki sa kanyang bayan, ibabatuin siya ng bato. Ibig sabihin, lahat ng mga lalaki, mga kasing edad niya rin siguro, expose po yon. Ibig sabihin, bawal din po yung expose tapos walang due process, wala namang kasalanan para patayin ng inosenteng tao. Bawal po yon, bawal yung sikreto, bawal po yung hayag. Ang ibig lang sabihin dito na lihim, yung mga talagang murder na lihim, pero yung hayag, may isa pang parte ng hayag, yung ipapahayag siya, ipapakita siya sa taong bayan, ipapaalam siya, ipapadinig yung mga parusa, i-expose, dahil may kasalanan siya na paglabag sa kautusan, na ang parusa ay kamatayan. Dadalhin sa pintuang bayan at hahatulan siya ng mga elders, at kapag napatunayan totoo, katulad nito, ay hahawakan siya at papatayin siya, babatuhin hanggang mamatay. Po siya ipapakita. Hindi siya lihim. Legal po yon. Utos po yun. Legal. Meron pong more or less 36 na batas na ang parusa ay kamatayan. Verse 25, ikalabing isa. Isang sumpa. Sumpain ang tumatanggap ng suhol upang pumatay ng isang taong walang sala at ang buong bayan ay magsasabi, Amen. Sumpain ang tumatanggap ng suhol upang pumatay ng isang taong walang sala. Kung titingnan natin ito, yung suhol na yon, halimbawa, yung tao tumanggap ng suhol, maaring siya yung papatay. Yung direct na pagpatay sa taong iyon na binayaran para pumatay, nasuhulan. Kaya nga sumpain ang tumatanggap ng suhol upang pumatay ng isang tao walang sala. Pero meron tinatawag na indirect na bribe o kaya pagtanggap ng suhol. Ang isa sa mga example dito si Judas. Si Judas po ay tumanggap ng suhol sa mga pari para dakpin at hatulan ng kamatayan si Jesus pero hindi niya alam. So one of the best examples is Jesus, the betrayal of Jesus or Judas to Jesus. Matthew 26 verse 24 to 25, ano sabi diyan? Tunay na papanaw ang anak ng tao, tulad na nasusulat tungkol sa kanya. Ngunit kahabag-habag ang tao iyon sa pamamagitan niya'y ipagkakanulo ang anak ng tao. Mabuti pa sana sa tao iyon ang hindi na siya ipinanganak. Sino po yan? Kasi nga po, ano po yan? Kasi bago po yon, ang pagsawsaw ko ng tinapay, sabi gano'n ni Jesus, si Judas yata ang sumangsoy dyan. Kaya nga, narinig ni Judas, kaya sabi dito, at si Judas na sa kanya sumagot sa kanila at nagsabi, hindi ako iyon, Rabbi. Sabi ni Jesus, sinabi niya sa kanya, ikaw ang nagsabi. Parang sinasabi ni Jesus,
Sabi mo, hindi ikaw yon, pero siya po yun. Ano pong ginawa ni Judas? In Matthew 27 verse 3 to 5, nang dinakip na si Jesus at alam ko namatay na po siya dito. At si Judas na nagkanulo kay Jesus nang nakitang hinatulan na ito, I believe baka hinatulan pa lang, ay nagsisi at isinauli ang 30 pirasong pilak sa mga punong pari at sa matatanda. So, sinuli niya yung ibinigay sa kanya 30 pieces of silver na sinasabi ni Judas, ako'y nagkasala sa pagkakanulo ko sa dugong walang sala. Ngunit sinabi nila, ano iyon sa amin? Sabi ng mga pari, ano iyon sa amin? Ikaw ang bahala diyan. Sabi, parang bahala ka, ginawa mo na yan. At inihagis niya sa templo ang mga piraso ng pilak at siya'y umalis. Humayo siya, si Judas, at nagdikti. So, nag-guilty po siya. Yung pera na suhol, halagang 30 pieces of silver, yun po'y halaga ng taong alipin na kapag sinuwag ng isang alagang, yung alipin na nag-aalaga ng nag-aararo, sinuwag siya ng baka, yung baka papatayin at magbabayad yung may-ari ng 30 pieces of silver dun sa alipin because of namatay. So, ganun ang tsura ni Jesus. Ganun po na binayaran yun ang halaga ng alipin, 30 pieces of silver. It's also, ganun din, the same thing sa panahon natin, kung tawagin ito ay hired killer, yung mga hina-hired para pumatay. Yung kumukuha ng suhol upang pumatay ng taong walang sala. Pero hindi naman nangangahulugan, pastor, pwede po ba yung pumapatay ng may sala? Masama rin po yun. Bawal din po yun. Ang sinasabi dito, yung mga inosenteng tao na pinapatay, bayaran lang yung pumapatay, suhulan lang para pumatay, at ang nabibiktima ang mga inosenteng tao. So, ang sasagot ng mga tao at ang sagot nila ay, ang bayan ay sasabi, Amen. Amen. So, last, curse, 26. Sumpain ang hindi sumasang-ayon sa mga salita ng kautosang ito upang gawin. At ang buong bayan ay magsasabi, Amen. So, sumpain daw yung against ka doon sa mga courses. Sumpain yung ayaw mong sumunod. Sumpain yung nilalabag yung mga salita ng kautosang ito upang gawin. So mga kapatid, no, ang gagawin po dito yung hindi yung gagawin mo yung negative. I mean, pipigilan mo sarili mo. Ang sabihin, ang gagawin mo ay hindi ka gagawa. Parang, kasi sabi rito, no, sumpain ang hindi sumasang-ayon sa mga salita ng kautusan ito upang gawin. Ibig sabihin, upang sundin. Anong susundin mo? Anong susundin mo? Huwag ka magliligaw ng bulag. Huwag mo ipapahamak ang puri ng magulang mo. Huwag mong gagawin na baluktutin ang katarungan. Sabihin, kung titingnan natin, ito po ay parang wala namang action. It's not the positive action na force na gagawin, kundi parang iiwasan gawin. So, yun ang tinitingnan na upang gawin. Ibig sabihin, sundin po ang ibig sabihin. Sundin mo na tuparin yung mga utos na ito na ibig sabihin ng pagtupad ay huwag gagawin. Parang hirap unawain, pero yun talaga yon. Sabihin, huwag mong gagawin. Pero yung sinasabing gawin mo, ibig sabihin, tuparin mo na pigilan mo ang sarili mong gawin. Huwag mong gagawin pumatay, huwag mong gagawin sumiping sa biyanan, sumiping sa mga step sister, step brother, sumiping sa hayop, mga ganon. O tsaka yung huwag gumawa ng mga Diyos-Diyosang inukit. Lahat po ito ay pakikinabangan para sa kapwa. Lahat po ito ay utos para sa kapwa na huwag gagawin. Huwag manglalamang, huwag mag-aabuso, huwag magkakaroon ng tinatawag na against human rights, against
ah, mga karapatan ng tao. Ito yung Nagalog ko lang. Labag ito sa utos ng Diyos. Ang hindi pagsang-ayon ay paglabag sa utos ng Diyos. Kailangan ay sumang-ayon tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo dapat kumokontra na ginagawa ng mga first generation. Ginawa po ito ng mga first generation Israelita na lumabas sa Egypt. Kinokontra nila yung utos ng Diyos. Napahamak po sila sa ilang. Even today, sa ating panahon, huwag natin kokontrahin yung utos ng Panginoon. Kung utos ito na gawin, gawin natin. At kung utos na negative commandments na iwasan gawin, iwasan po natin gawin. So, epektibo po ang lahat ng itong batas na ito hanggang sa panahon natin. Wala pong exempted dito sa panahon natin. Pare-pareho po ito. Wala pong tinanggal po dito. Lahat po ito ay nagagamit sa panahon natin. Bawal po ito. Bawal po ito sa batas ng... Marami dito sa batas din ng tao, bawal. Yung maging hard killer ka, batas sa tao, bawal. Tapos yung incest, parang incest yata, yung mga magkakamag-anak, nagkakaroon ng relasyon. Bumabaluktot ng katarungan, nagliligaw ng bulag. Mga kapatid, lahat ito ay para sa ikabubuti ng kapwa. Igalang, irespeto, iwasan gumawa ng masama. Dapat sumasang-ayon tayo na ito po ay paggalang sa kanila, sa ating kapwa, at pagmamahal sa ating kapwa. Sabi nga ni Jesus, Marcos chapter 12, verse 30 to 31, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Yun ang unang utos. At ikalawa, ang pangalawa ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pang dakila sa mga ito. Kapag sumang-ayon tayo sa utos ng Diyos, ibig sabihin, mahal mo ang Diyos at mahal mo rin ang kapwa. Mahalaga po itong utos ng Diyos. Love the Lord with all of your hearts, your minds, soul, and strength. And love your neighbor as you love yourself. Mahalin mo ang kapwa. Kasi pag mahal natin ang kapwa natin, iiwasan natin gawin ang 12. Actually, parang 11 lang kasi pang 12 ay yung huwag na hindi sumang-ayon. Kailangan sumang-ayon. So, para sa lahat po ito, para sa kapwa. Kapatid, hindi sapat na magsasamba lang tayo, umaawit, nagpupuri sa Panginoon. Tapos, naglalamang tayo sa kapwa natin, mapapahamak po tayo. Kailangan ibigin natin ang kapwa natin. So yun lamang, maikli lang po tayo sa araw na sa oras na ito at nagpapasalamat po ako. Sa chapter 28, maganda rin po ito, verse 1 hanggang verse 14, pagpapala sa mga pagsunod sa utos ng Diyos. And then yung kalahati, verse 15, actually mahaba nga yan, yung bunga ng pagsuway sa Diyos, mas marami siyang verses kaysa dun sa pagpapala. So, blessing to those who obey the Lord, curse to all those disobedient Israelites. So, sige po, tayo po manalangin. Maraming salamat po. Okay lang po yun. Maikli lang tayo para next week mas maganda po yung pag-usapan natin. Let's pray. Father God, sa ngalan po ni Jesus, pinupuri, dinadakila po namin kayo. Salamat po. Ako po nagpapasalamat din po sa mga viewers na patuloy na nagtsatsaga. Patuloy po na nakikinig, nag-aaral, kasama po namin. Nawa ay i-bless mo po sila, Ama. Maabot po ninyong spiritual na kamay ang kalagayan po nila. Kung sila man ay nasa struggle, nasa sufferings, anxiety, may depression, nawa ang puso nila ay ma-comfort, ang isip nila ay ma-comfort po ninyo at ang magkaroon ng kapayapaan. Gumaling din po kung meron mang may nararamdaman sakit sa katawan at spiritual na sicknesses, aming Diyos. Dalay ko rin po dito sa church. Salamat po, Panginoon, sa nanay ko. Lagi naman siya. Every Sunday naman nandito siya.
Ngayon, nandito rin siya Wednesday. Salamat, Panginoon, sa improvement po ng kanyang kalusugan. Natutuwa po kami, nagagalak. Ito ay aming ipinagmamalaki, ang aming pasasalamat at pagpuri sa dakila mong pangalan, Panginoong Hesus. Nawa, Lord, patuloy ang kalakasan na biyaya, binibigay mo sa nanay ko. Ganon din kay Mami, aking biyanan. Na at least malakas po siya at nagtatrabaho pa ako sa barangay at the age of 87, Lord. Salamat po sa kalakasan tinaglay niya galing sa iyo, Panginoon. Nalayan ko rin po, Panginoon, ang continuous healing po kay Brother Kenny. Hinihintay na lang yung clearance para siya po ay makalabas na. Nawa ay gabayan pa rin siya, subaybayan pa rin siya ng taong naka-aksidente sa kanya. Huwag siyang iwanan, aming Diyos. At makarecover po siya, aming Diyos. Si Brother Kenny. Salamat po. At patuloy ang paghilom ng kanyang sugat, aming Diyos. Dalayan ko rin po, Panginoon, paggaling ni Pastor Mar na na-hit and run ng motor sa Dambakal. Dalayan ko po, Ama, na sumuko na po ang naka-aksidente sa kanya. Dalayan ko rin po na nawa maging ligtas po ang anumang procedure na gagawin kay Pastor Mar. At dalayan ko po na kayo po ang mag-bless physically and sa mga kapatiran na nagmamahal sa kanya financially at sa mga panalangin. Patuloy ko tinataas sa inyo si Malu Salvador na mayroong prostate cancer. Kaawaan niyo po siya, aming Diyos. Dalayan ko po ang iyong mercy healing para sa kanyang kalagayan. Lord, dalayan ko rin po, Panginoon, ang dalawang bumili ng property sa Baguio, si Sir Sunny Herrera at saka sila Sir Patrick Gomez na nagka-problema po sa developer. At dalayan ko po, Ama, na alam namin na hindi ganun kadali po yun. Sa advice nga sa kanila, i-demanda nila yung developer. Pero Lord, medyo nagkakaroon din kami ng konting problema din dito. So, dalangin namin, Panginoon, na ma-comfort niyo po ang kaisipan nila, pamilya nila. Nawa magkaroon po ng magandang lunas po ang problema ito, aming Diyos. Nawa, Lord, ay magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Ganun din po sa panig po ng developer, kala Sir Patrick, Sir Sunny, at sa amin din, Panginoon, Sunny. Panginoon, tulungan niyo po kami lahat na magkasundo kami sa mga bagay-bagay na, Lord, una, prayer talaga na maayos po ang problema nito, Panginoon. Kami dumudulog sa inyo at patuloy namin tinataas ang pamilya nila na masolve po yung problema nito. Muli, maraming salamat po, Ama, sa biyayang ito at dalangin namin, Lord. Pagpalain niyo po bukas ang jail ministry, communion po kami bukas sa jail. So, patnubayan niyo po kami na magamit niyo minsan pa muli para sa paglilingkod sa iyo at makapagpuri kami sa iyo, Panginoon, sa gawain ito. Salamat po, Ama. Tinatas ko po ito. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Thank you, Mother. Nainip na yung nanay ko. Thank you po sa mga nag-review, nag-aaral kasama namin. Thank you po. God bless you all po.